24/7. Ibig sabihin, everyday ang operasyon ng NBI at ng Philippine National Police. Tulungan po natin sa paghahanap sa may mga warrant of arrest at i-issuehan pa ng mga warrant of arrest na mga sangkot sa graft in corruption. Gusto ng ating gobyerno bago magpasko, makulong ang mga makakasuhan. Makulong ang kahit sino dahil dito ho sa napakalaking iskandalo na sumira sa imahe ng ating bansa at ng mga Pilipino sa graft in corruption sa mga elected congressman, elected senador, mga pinagkalooban ng posisyon sa gobyerno, mga engineer at higit sa lahat, mga kontraktor na kasapakat sa bilyong-bilyong nawala sa pera ng bayan. Dahil dito, kaya tuloy-tuloy ang operasyon. Kahit saan kayo magtago. Ang sabi po ng pamahalaan, alam ng Secretary Remulla ng DILG, kahit saan lugar sa buong mundo, hahanapin kayo. Kaya hindi kayo safe kung kayo lalabas ng bansa. Nasa Europe, nasa Amerika, nasa Middle East, nandito sa ASEAN region, all over the world, sabi ng gobyerno, hahanapin kayo through Interpol. Yan na po ang plano ng gobyerno. Kaya ako sa inyo, sumuko na lang kayo, bumalik kayo, harapin nyo. Pag bumalik kayo ng Pilipinas na ipagtanggol nyo yung sarili sa trial, sa korte, baka makawala pa kayo. Pero kung kayo'y magtatago at tatakasan nyo ang ating bansa at ang ating mga batas, hindi kayo magtatagumpay. Kasi sa lawak ng Interpol at koneksyon ng ating gobyerno, ituturo kayo at mahuhuli kayo. Dahil alam sa buong mundo, hindi lang ng mga Pilipino, mayroong korupsyong nangyari sa Pilipinas na ang sangkot ay yung mga inimbestigahan at mga kakasuhan. Kaya ultimong bansa na inyong pagtataguan, tutulong sa Pilipinas yan para kayo mahuli. Yan po ang mangyayari. Pinapaliwanag ko lang kasi hindi ibinigay yung detalye. Sinabi lang ni Secretary Remulla, all over the world, kahit saan lugar sa buong mundo, hahanapin kayo. Ito pinapaliwanag ko para makatulong sa inyo at kayo ay manindigang bumalik ng bansa. Yung gobyerno na inyong pinagtataguan, yung gobyerno kung saan kayo nandoon ngayon, yan ang tutulong sa Philippine government para kayo ay mahuli at mapaibalik ng bansa. Yan po ang mangyayari. Yung relasyon ng Pangulo sa international community, yung relasyon ng Pilipinas sa Interpol, yan ang gagamitin. Kaya bumalik na kayo para maipagtanggol nyo ang inyong sarili sa korte. Kasi kailangan kayo sa korteng humarap. Hindi pwede at hindi papay ang korte, ang sandigang bayan at mga justices na abogado lang ninyo ang haharap. Pag hindi, malamang kalaboso talaga kayo. Kung kayo haharap sa husgado at may pagtanggol lang yung sarili, may chance pa kayo na makawala. Pero kung kayo magtatago, magiging pugante, pagkatapos abogado lang niyo ang haharap, maniwala kayo. Malaki ang porsyentong kayo maging kalaboso. Ayaw kong pangunaan ng korte. Sa pantaha ko lang yun at opinion. Kasi, ulitin ko yung sinabi ko noong isang araw, ang mga justices ng sandigang bayan ay complainant din. Sila ay parte ng may-ari ng pera na nawawala. Kaya pag inyong tinakasan ng korte, tinatakasan din nyo ang mga Pilipino may-ari nito, including justices ng sandigang bayan na siyang may hawak ng kaso at hahawak ng mga kasong ito. Yan ang totoo. Okay? Samantala sa ibang dako, nako, ito yung tamang-tama. Naka ay maipakita ni Director Lito Magno. Sino ba si Director Magno? Siya po yung officer in charge ng NBI. Matapos tanggapin ng Pangulo ang resignation ni Director Santiago. So, Director Magno, good luck po sa inyo. Ito na yung tamang panahon, pagkakataong maipakita mo ang galing sa trabaho, galaw ng NBI, para hindi ka na maging OIC, maging full-time director ka na ng NBI na napakahalaga. Tamang-tama ito, inilagay ka, OIC, may mga warrant of arrest, ang daming iimbestigahan, ipakita mo. Hindi kita kilala ng personal, pero ilang advice ko bilang Pilipino. Ipakita nyo ang galing mo para makita ng Pangulong karapat-dapat ka na director, full-time director ng NBI, hindi ng OIC. Di ba?
Kasi ngayon po ay OIC lang po ang posisyon ni Director Lito Magno. Angelito yata ang tunay na pangalan, pero kilala yan, Attorney Lito Magno, Acting OIC Director. Salamat po sa inyo, mabuhay ka. At nahuli mo na si Abayon, ng mga bata mo. So tuloy-tuloy yan. Si Engineer Abayon, Dennis Abayon, ang engineer ng Mimaropa, naunang kinasuhan, naunang nahuli. Yung iba nag-surrender. So tuloy-tuloy mo pa. At marami pa. Pagka lumabas na yung warrant of arrest ng mga senador at congressman, ng mga district engineer, at iba pa, o contractor, ikaw manghuli. Hindi naman unahan yan. Kayong dalawa ng pulis ay nagtutulungan. Diba? Pagka nagtagumpay dito ang NBI, malaki ang chance mo na ikaw ay maging full-time director. Congratulations. Okay? Any comment? Mga taga-NBI, kamusta na po kayo? Samantala, eto. Motion MR. Motion for reconsideration daw po ng mga Duterte sa International Criminal Court para makalaya. Ang sabi ng mga prosecutor, malabo. Parang napakahirap daw na mabaliktad sa kasaysayan, sa ICC ang kanilang mga desisyon dahil lang sa MR. Kung yung mga gunita, natalo ang kampo ni Duterte dun sa issue ng interim release. Hindi na kumbinsi ng abogado ni Duterte na makalaya temporary o makalaya si Duterte. Natalo. So nag-file sila ng motion for reconsideration, MR. At ito yung pinag-uusapan natin ngayon. Pag inyo napakinggan, sina Attorney Cunte at yung mga abogadong tumutulong sa mga biktima ng human rights violation, nag-file ng kaso sa ICC, sa kanilang mga record at kasaysayan daw, hindi ganun kadali na mabago ang desisyon ng International Criminal Court. Lalo pa pinagdudahan ng mga Duterte ang jurisdiction. Kinuwestiyon ang jurisdiction, tapos nag-a-appeal sila ngayon ng motion for consideration. Naku, ay talagang malinaw pa sa sabaw ng bulalo na medyo mahirap talaga. Mabago yon. Anyway, kaabang-abang yan. Mapagbibigyan kaya ng ICC ang gusto ng mga Duterte? Iyan ang isang tanong. Abangan. Mahuhuli kaya ang lahat ng dapat hulihin dahil sa korupsyon? Abangan. Okay? Tulong ng mga sibilyan sa ating mga otoridad para magtagumpay laban sa korupsyon at iba pa? Yan ang kailangan. Hindi lang dapat abangan. Dapat natin gawin para matulungan ang gobyerno. Please like and share po ng ating mga video. Doon sa hindi pa, follow and subscribe. Excuse me po. Subscribe sa ating Mike Abe Opinions at yung kabilang channel, MA Pinoy TV. Pamasko nyo sa akin. Magsama-sama tayo. Subscribe!